Mula sa awit 144. Ingatan mo ako, O Panginoon, sa mga kamay ng masama. Ingatan mo ako sa taong marahas na may layuning ibagsak ang aking mga lakad. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, eksakto na pong 7:49. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme, kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello. Marhay na aga, mga tugang. Today is Thursday. Webes na naman. Mga tugang, today is Thursday, Webes, petsa 30 kan bulan na Abril 2026. Nako, payday na naman, Today is payday. Good morning sa mga maagang bumabangon, maagang gumigising mga kabanat, sa mga kabubukas pa lang kan sa inyo pong mga radyo. Mga tugang, live po kita digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapitan kan sa inyong mga radyo. Ako po mga kabanat, ang regular nindong nakakaibanan digdi sa Radyo Banat. Ako si Benji Rivera. From Monday to Friday, 7:30 to 9 a.m. Nag-iiribanan po kita digdi. Siyempre kay Banat na sa newsroom, Boss Junil. Sa technical, Boss Ariel Camarote. Na tig-briefing ako kuya na amay. Kaya medyo na late ako mag-intro tig-briefing ako, magpakarin ako sa kuya programa. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Sabi ko, yes boss. Hindi ang sa kuyang nagtataga ang programa mo ngaya padi nagpaparaluya ang viewer. Nagdadakol mambagay, abay nga li may nagsasabutay na naman. Nagdadakol mambagay, taamay-amay may nagpaparasabutahi. Oy, trabaho na lang po kita mga tugang. Dahil po makakatabang yung mga, yung partner? Dahil makakatabang mga chismis na yan. Partner? Kayod na lang po kita. Ayusun ta ang pamilya. Focus sa trabaho mga kabanat. Iwasan ang mga iri-intriga na yan. Focus ka sa life. Ay nako, ang saya-saya. Kaya mga Dabarkads, ang pinaka-importante sa buhay, dahil ka nang lalamang, mayo kang nilalamangan, mayo kang niraraot, ay nako. Oy, good morning kay Ma'am Cora Buendia Encinas. Madam, good morning. May na naka-tune in ang sakuyang beautiful. Ang sakuyang mabait na neighbor kay to dyan sa Barangay San Marcos, Camaligan. Good morning, Madam Cora Buendia Encinas. Sa imong mga makuapo na beautiful. And Sisay pa, may mga ang sakuyang number 1 na paradagog dyan sa Libmanan, sa Capuerte partner. Jojo Felizardo Matus, may na nag-pop up ang sa iya pong pangaran digdi sa Radyo Banat. Good morning, sir. Good morning. Si Benji Rivera. Radyo Banat.
Mga idol ko, partner, araw ang mga idol ko, maagang bumabangon, maagang gumigising, nagtatrabaho para sa pamilya, iniiwasan po ang mga chirichismis din. Kung gusto mong umangat sa buhay, partner, magsumikap ka. Sa ibang para isip ng mga komplikado, partner. Ano? Ako sa totoo lang, mga kabanat, bago sa tuyang mga may init na issue, simple lang ang buhay Dai ka magparapakiaram sa mga dai mo man dapat pakiaraman. Ano? Yes, yan po ang mga saro sa mga rules. Ano po? Number 1, padangaton mo ang sadiri mo. Love yourself, partner. Padangaton mo ang pamilya mo. Magtaga-pa-check attendance ka sa taas. Kay Papa Jesus, partner. Ay nako, ang saya-saya ng buhay. Pero kung maghapon, sige mong pang-atom sa mga kaopisina mo, sige mong pang-atom sa ibang tao, ang buhay mo din mo inasikaso. Ano ba yan? Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Okay, mga basher, pasok! Happy Fiesta sa Mambayawas, Libmanan. O, sabi ko na sa imuyi. Kita po mga tugang nagpapasalamat dyan sa ini. Oy, BJ Peralta, sir. Ay, pambira ika. Kada dyan ko sa Capuerte. Mayo ka, ha? Dyan sa Capuerte. Dyan sa may Bicol Medical Center. Good morning sa imo, Boss BJ. Peralta, sir. Good morning. Saro din sa mga mabait, mga mahigos na empleyado dyan sa Capuerte. Ano po? Gusto kong manalo sa loto. Gusto kong maging Dyan sa Libmanan, talaga, number 1. Thank you. Thank you sa tuyang mga kabanat dyan sa Libmanan. Talaga naman mayong duda talagang puunda dyan sa sa opisina ni Mayor Barfil hanggang sa harong, number 1 ang BBS. Kaya dahil maanggot si Mayor Barfil kung siya po medyo napapasadahan mi. Ano po? Pero bilib ako kay Mayor Barfil, ha? Daw anong bareta ta sa iya? Dahil niya kita tigbablak. Kaya sa mga taga-Libmanan, good morning. Gusto ko lang pong balikan, mga tugang. Sa totoo lang, sa totoo lang kahapon, mga tugang, na issue ta ang Libmanan. Ano po? Gusto ko lang balikan ining issue dyan sa Libmanan. Ano po? Katakod kay ining inibagang election protest. Ining election protest na inireklamo kan grupo ni dating alkalde Jess Camara sa alkaldeng nakatukaw mo niyan, si Mayor Edilson Barfil. Mga tugang, ano po? Mga kabanat, ang totoong issue po digdi is ang recount. Dayo naman yung ibang issue digdi. Bako kasi sa dayda na tutunawan or dayda po nakaka-move on. Inig si Jess Camara. Yan po ang sinasabi ni Mayor Barfil. Dahil kayo nakakabubon, dahil kayo dahil kayo natutunawan. Ining dadaw kong alkalde. Mga tugang, ang issue po digdi is ang recount. Bako man po itong inaapod na dahil natutunawan or dahil nakakabubon. Ang issue po din ang protesta. Kung dahil man po nakahiling din irregularidad ang Comelec Central, mga tugang, mga kabanat, dahil man po sila masugo sa RTC, Regional Trial Court, Libmanan, na may merito ang protesta.
kumbaga sa may may sustansya ang protesta. Kung mayo man mga tugang, kung mayo pong kung mayong sustansya, mayong merit ang protestang ini, sasabihin kang Comelec mismo, siguro kay dating Alkalde Jess Camara na, masayang lang kaya kamong oras kaya na mayor? Mayo po kita kayang nahihiling na mayo po kita mayor nahihiling na rason para ika magprotesta. Siyempre, mataraman ang Comelec, partner, masayang lang kitang panahon, masayang lang kitang oras, kaya advisean man si Mayor kasayang abogado o kan na Comelec, makatugang, na halatod mo na lang ang 2028. Pero mga tugang, ang issue digdi, nakahiling pong irregularity ang Comelec, kaya sila nagsugo po sa RTC Libanan na, imbestigahan yan. Ayon sa aming nakahalap na ebidensya, reklamo, sumbong, may mga irregularities kan eleksyon. And may mga witnesses na mga residente and watcher na nagsasabi na kahiling po sila din mga irregularities. Kaya po masabi, dahil ba po sinabi kan Comelec makatugang, Libanan, dahil ba po sinabi din na nandaya si Barfil? Bayo ba pong sinabi kaya na Mayor Barfil? Pwedeng nasubrahan si bilang, pwedeng human error, pwedeng mechanical error, nagka-problema si counting machine, etc. Kaya di ba po sinasabi mga kabanat, mga tugang na nandaya, ini pong presenteng nakatukaw na alkalde. Bayo ba pong sinabi kaya mga dabarkads? Ano ta masyadong nagiging defensive si Mayor Edelson Barfil, Libanan, sa issue kan recount? Ano man mga tugang kung magpa-recount ang kalaban niya? Ano man kung ang kalaban ni Mayor Barfil magprotesta? Inako man po kang Comelec ang recount. Taigwa pong nahiling na problema. May nahiling pong problema and may mga witnesses nagsasabi. So inako po yung kan Comelec, kaya nagsabi ang Comelec sa RTC Libanan, may merit to. Kung mayo man pong nahiling na problema, halimbawa, nagdulok ang kampo ni dating Alkalde Jess Camara, daradara mga papeles, aadalan po kan tao, kan Comelec, sasabihin na, dahil po di pwede, masayang lang po kitang panahon, oras mga tugang, sir, Mayor. Garo, dahil po hindi. Masabi po yan. Kaya lang po mga kabanat, sabi po kang Comelec, bako po si Camara ang nagsabi Comelec, may may merito, may mga witnesses na nagsasabing nagkaigwa po din irregularities. Dahil mo po nagsabing nagdaya si Mayor Barfil. Ano ta masyadong nagiging defensive si Mayor Barfil, mga tugang Libanan, sa issue kan recount? Ano man kung magpa-recount ini kalaban niya, inako man kang Comelec na may nahiling silang problema. Dahil ba sila sabi pong nagdaya si Barfil? Kaya lang, alas talaga kung paano araw ka ini ang boto na nakuha po ni Barfil dyan po sa Libanan. Makatugang, bago nga ni kan eleksyon bago kan eleksyon, kadakol po akong nadadangog. Bago kan eleksyon na yan, kadakol akong nadadangog na harayuon man gaya si Barfil kay Jess Camara. Hindi gaya ni magana si Barfil, mayo man gaya naginibo. May mga nadadangog pa ko kayan. Imposible gaya manggana. Nanggana. Yes, nanggana si Barfil. Sabi naman kan mga nadangog ko dyan,
Dawa nga ni Kalyado dawa nga ni Kalyado po ni Mayor Marfil. Anong sabi? Dahil nasin na makatubod na nanggana si Marfil. Yes, dawa po kay Tudang nagpamaranila. Tudang nagkaroon nagpamaranila ining grupo ni Mayor Marfil. Garoon nagdumal sa sarong mayamang oligarch. Sarong mayaman na oligarch. Dawa da sa sasakyan niya, si Marfil, tulala. Ta hanggang kay Tuda, kay Tudang naggana na siya, dahil siya tubod sa sadiri niya, naggana siya. Okay man yan? May ibang problema po yan. Kaya po, Mayor Marfil, ako dapat open-minded ka po sa issue. Bako po ini Mayor Marfil na padarakula din sympathizer. Bako po ini mga drama-drama sa Facebook na masabi ka, kung ako ngaya si Mayor Jess Camara dahil na ngaya ko maprotesta, bako po ni araw kayan Mayor eh. Ang ipinaglalaban po ni bako sa drama-drama sa Facebook, nagpapahirap ka, nagkukuha kang simpatsya, ang laban po ni is katotohanan. Ano man po kayan kung magpa-recount? Malay mo, pag-recount na yan, mas magdakol si boto mo. O di wow. Mayo man pong problema naayon po yan sa batas, mga kabanat. Naayon po yan sa lay. Kaya, sabi mo, handa ka sa resulta. Pero ano nagtataraking ka? Sabi ba ni Mayor Marfil, ano man gaya kung madaog ako sa recount, handa gaya kong bumalik sa pagiging parauma. Yan baga po ang mga pigpapara sabi niya sa social media. Ang totoo po mga kabanat, mga tugang, di po pwede pasipara ini na mapahirak-hirak ka sa tao. And then, kabaliktadan, si Sema lang gusto niya na, mayor ka na. Mayo ba naharap kayo na, mayor ka na, pag nadaog ka, sasabihin mo, okay lang. Mayo ba naharap kayo niya? May nadaog ka na kayo niya na, alkalde ka na, pag-recount, o nadaog ka, okay lang. Mayo man pong araw ka yan. Pag nag-recount, nadaog ka, madumang ka pa sa Korte Suprema. Halawigon pang proseso. Kaya, kung mayo ka man itinatago, dahil ka man nagdaya, halimbawa na raw talaga si counting machine, bako mo man po yung kasalan, and kan na raw si counting machine partner, napaburang ka, nagdakol si boto mo, bako mo man pong kasalan yan. Di ba araman po ang katotohanan kung sisay po ang totoong alkalde dyan? Bako man po yan sa mag-move on na si Mayor. Kaya nga nagpo-protesta na nag-move on. Ang move on po mga tugang, bako po yan na ako mo ang kadaugan. Ang pag sinabing move on maggibo ka din tama. Dahil ka magtugot na kung daog ka na. Dahil, bako po yan ang pagkaintindi ko kang move on na ba, dyan ka na lang sa gilid, dahil ka na magirong. Dahil, pag sinabi pong move on, para sa ko, kung ano po ang sa imong naaraman, ano ang sa imong impormasyon, idagos mo. Ilaban mo. Bako na daog ka na ngali, may nagsasabi na, day po kaya Mayor, garo kaya sala si Birilangan, yan ang pagkakasakuyang gustong sabihin ka move on. Bako na matunganga ka na lang dyan, magpaparahalat ka na lang ka 2028 na gusto talagang lumaban ni Jess Camara, so be it, go ahead. Ang pagkakaintindi ko po, Mayor Marfil, ka move on, kung ano ang dapat, gibuhon, kung sa pagkaaramon ng kaproblema kan eleksyon, aramon ta para magluwas ang katotohanan. Ano man po ang kinatatakot kayo mga tugang, kaning alkalde po kan Libanan. But they ko po dayo po kung personal digdig ka ki Mayor Marfil. Ang totoo po nga sa kunyan, sabi ko, ang totoo ka si Mayor Marfil, video, mayo pa man talagang aram sa pag-manage kang LGU, dahil niya pa napapatama. Pero mabot ng panahon, magiging madunong bali si Marfil. Ano po?
Dahil lang siya magparahiro. Saka, dahil mo po pagparasabihon, Mayor, na dapat kaya, dahil na nagprotesta, dahil po, dapat kaya mga tugang, aramon tang katotohanan. Bako po ini sa inaapod na dahil natutunawan sa si Kamara. Bako, importante mga tugang, ang totoong resulta. Kung mayo pong itinatago ining alkalde Kalibanan, so ano bang ikinatatakot niya? Kung naraot ba kasi counting machine, di so walang problema, partner. Ano? Wala kita yung problema dyan. Kaya, let it go. Ano po? Let it go. Mayo ka dapat na ipaghandal. Ano pa lang po. Dahil na nga nagdigirog na si Alkalde Jess Camara, piga-apudan mi nga ni, habo naman po magpa-interview. Oh. Pero ang basis ko na pong kinontak si Mayor Camara sa isyong ini, habo niya magpa-interview. Ang huri nga ning text ako ni Camara, ni Jess, kadtong birthday ko nag-greet ako. Happy birthday kay Idol. Oh. Sabi ko, thank you, boss. Oh. Thank you, Idol, Mayor. Arok ba salamat lang kayan? Pero ini pong isyong ini, dadalang ko sa social media, sa Facebook particular, gano'n ba nagpaparahagan pong simpatya ining alkalde Kalibanan. Dahil po, sako po, Mayor Marfil, kung genius ka, kung maray ka, kung sabi mong day ka takot, ano ta pigpapapundo mo ang recount? Ang sabi mo baga, handa ka magbalik sa pag-uma. Bako po yan, araw kayan, Mayor. Mayo pa po akong nadangog, nadalan, nadaog sa recount, na nagsabing, okay lang, mayo. Nagpa-file ulit din sa higher court para magkaigwa pa bansinda din laban. Pero kung sasabihin nung mabalik ka sa pag-umayi, masakit magparasabi-sabing araw kaya mayo pa kong nadangog araw po kaya mga tugang. Kaya kung si Mayor Marfil nagdadangog niyan, sige daw po Mayor, kung talagang day ka tinatarakigan, okay lang sa imo kung madaog ka sa recount na yan, patunayan mo po day ka magpara-post sa social media na nagpaparahagan kang simpatya. Ang totoo po ngali, mga tugang, si Mayor Marfil nagduman po sa Korte Suprema para papundon na po ang recount. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras, mga Dabarkads, 12 minutos, makalipas na po ang alas 8 ng pagkaga. Sayang lang data nakukontak ang MNWD. Ano po? Hagadan ta pong paliwanag ang MNWD. Ako sa totoo lang mga tugang, in fairness, okay lang magtaas ka din na bayad okay lang magtaas ka din na sigil. Basta maray ang serbisyo, basta maray ang serbisyo. Dahil ako nagpaparareklamo kung may langlangkaw kadikit. Tagabos naman po nagraralangkawan. Gasolina, bagas, pagkakan. Dapat po nga niyang iba dyan is namumonitor po kang gobyerno. Ang number one po digdi dapat na mag-monitor, mag-file kaso, magpasara ka mga tindahan na kung may ipasara kung may ipapasara, kung may naaraman po sindang mga nag-abuso, iyan po ang gibuhon. Ano po? DTI, number one. Pero kita pong mga consumer, number uno kitang mareklamo, ano man ta nagpalangkaw ka mo? Siyempre, hindi man mga taga MNWD, kabali man sila sa nagbabayad din tubig. Hindi po baga, kaya lang di man sila makareklamo, tayo, dyan sila nagtatrabaho. Bilang kita po mga tugang na yaon sa radyo, ordinaryong member consumer, mga kabanat, is natural po na mahapot ka eh. Ano kaya malangkaw ka mong sigil?
malangkaw kamunin na sigil sa tubig na samantalang maluyaw man ngayang serbisyo kan tubig nindo. Ang serbisyo nindo. Permi po yan permi po yan mga kabanat. Kaya, kung nagdadagong ko tang MNWD, partner, taping paparapunan na ni Boss Junil kaso ugma pa, busy na si Chappy, kaya kung nagdadagong ang MNWD, sir, yan na lang, yan na lang, pakiayos na lang po kan sa indong serbisyo, pakiayos na lang, dawa ko medyo may kamahalan, nagtaas po kamukan sa indo pong taripa, make it sure na maray po ang sa indong service sa tao. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Oras, mga Dabarkads, eksakto ng 14 minutos makalipas ang 8 o'clock. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Standby na sa tuyang mga Banat Patrol. Mga komersyal lang kita, partner. Saglit lang. BBS Banat Patrol! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanat, eksakto na pong 8:24. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Alas 8:24 na po din pagkaaga, pero paabutan ko muna din na good morning ang sakuyang idol. Yaon po dyan sa US of A. Si Uncle Bok. Nagdadalan siya sa Dakulaon na flat screen, partner. Ining LED TV, aram kaniye. LED TV. Forward sa kuyi. Ipabihira ang aram kanika na kulang TV sa likod ko. Diyan siya nagdadalan ye. Bunyan, live. Uncle Bok, good morning. Kay Banan si Boss Carlo. Si Boss Carlo daan nagsabi, ikapalan kaya Papa, di mo kaya sinabi na ma-birthday si Titi Benji, nakapajikas ko ta kaya ko. Day na, Boss Carlo, day na. Okay lang. Sinabihan na si Uncle Bok, anggot kaya sa si Carlo Idol, nag-birthday ka pala niya, kung na siya nasabihan. Okay lang, Boss Carlo. Next time na lang. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Ay, joke lang. Dabarkans ko yan si Boss Carlo. Nasa linya lang si Parikoy Junil kung anong kumuha ng linya sa tuyang mga Banat Patrol. BBS Banat Patrol! Junil, go! Okay, Kapinji, marinaga sa mga parantapay niya to sa programa nga Radyo Banat. Digdi sa Laucan Syudad kinaga aramon takon na pira si... Dito nakukontak ang MNWD, Neil? Black na baga kita sa ki Chappy. Big Black ni Chappy. Di man garo, baka nagkaigwa lang, baka, man ta bang bablak si Chappy na
makuha man lang kitang informasyon. Yung nga ni, yan ang problema. Kay Sir John Monggoso, hanggang ngunyan, si Chappy, paparapudan ko, maringtot. Ringtot. Ringtot. Oo. Anong gusto sabihin kang ringtot? Pag ring mo, matsunod tot, gusto sabihin, black ka na sa iya. No? Pagkatapos kay Sir John Monggoso, sige man ang ring, chinat ko pa, ngunyan na naman ang aga po, pagkasunma. Anong man ang... Mayo man, Anong magta? nag-reply. Baka, di ba tinuyong na black bag? Ako nga ni Junil, sa totoo lang, si Mrs. ang guton sa kuta. Di ako yung nakukontak. Ito pa yan, na black ko si Mrs. Oo, na baka di ba tuyo? Ay, ang guton sa ko si Mrs. Ano kaya tapig black mo ko? Baka di ba tuyo ni Chappy? Di ba tuyo? Dahil ko lang aram kung tuyo o dahil. Boss Chappy, pakihilig mo daw, baka na black mo ang BBS. Tapos si Mrs. Kali Junil, si Mrs. ha, dahil kami nagkakakontakan, kan banggi, aram mo naman Junil lang sa kuyang password, aram yan ni Mrs. Gabos na sa kuyang ATM, aram yan. Kan banggi, ano kaya tapig black mo ko? Hindi ko malang. Na-block ko pala, hindi ko aram nil. Anyway, sige may daw. mga cellphone kaya kung minsan na ano to, nasa diri. Dahil ba nasa diri, gano'n napindot na ko aram. Dahil ba, gano'n pati si Mrs. na block ko eh. Sabi ko, pabihira. Anyway, sige. Oo. So, tabi... Kung nagdadagog si Chappy, pakihiling mo, Boss Chappy, al sa imong cellphone, baka na-block mo na ang BBS. Ano? So, aramon ta ngunyan and election registration board pag nagpa-registered ka baga dyan na voter registration, sige baga sindang araplayan na iba niya to. So, dahil ka pa man nangangahulugan na ika, pwede na maging butante. So, nagkakaigwayan katong inaapon na election registration board hearing. Tanganing makumpirmar na ika saro ng butantes kana sarong lugar. So aramon ta piraan na resulta kaya si saya piraan mga naaprobaran kada Commission de Election Comelec digdi sa laog kan na Syudad Canaga as of 28 kan bulan kan Abril and aramon ta kun dire-diretso pa and registration saka ano talaga may posibilidad na magkaigwanin aliun an iski and aliun an iski. Pero halawig yan, ano ka pa kayan? Magibo ka pang batas kaya nil? Iyo. Sakit yan. Tayo naagan pa gani DILG rin Ako kaya, kung Junil, kung ako congressman, magibo na lang kong batas na kapag alsarong kandidato sa barangay, may mga kasong istapa, mayo ka pamilya mo, madagiri mo, ay dahil na dapat ibali sa dahil na dapat mag-file, dahil na diskwalipikado na tabi. Iyo ta, inot may kaso ka na nga niya ba? Kung gusto sabihin na personalidad mo, questionable na. Iyo, otong ka, bako lang nagtig guilty, kundi once na dapat guilty ka talaga dapat araw kaya sa Iyo. Pero makakaulay ta si Attorney Mike Hulya kan Comelec Naga. Attorney, good morning. Live ka sa Radyo Banat, BBS FM. Si Kabanat Binje Rivera po sa tuyang angkor. Good morning po tabi, Attorney. Opo, good morning po sa imo, Sir Benji and Sir Junel. Sama-sama na pong padang sa Radyo Banat sa DWLP. Opo, Attorney, inot lang, digdi kumusta po itong ginibong election registration board hearing para po naman sa mga newly applicant na voters digdi po sa Laucan Syudad Canaga po, tabi sir? Opo, kang ano po nga ni April 20 hanggang 28, nagkagawa po kitang election registration board hearing. Yan pong ERB hearing, ito pong pag-approve, disapprove sa mga aplikante o nagparehistro sa bulan na Enero hanggang Marso ngunyan na taon. Bali 4,413 po itong mga nagparehistro di sa Muya from January to March. Tapos po may nag-disapprove sa problem ng tulo dahil double registration tinda. Pero majority po sabing approved na. Kaya po from being registrant, ilalagay na sila naman sa database sa mga voters, kaya magiging dadagdag na sila naman sa botante kang Naga City. Opo, oo. Itaw ko po kay Kabanat Binji.
Okay, salamat partner. Attorney Michael, good morning. Si Benji Rivera. Kamusta po ang sa indong pag-ako din mga pagpaparehistro hanggang no rin ini? And ano pa ang mga re-receive din mga problema sa pag-rehistro tabi, attorney? Ay po, ongoing to, ngayon ito yung voter registration hanggang ano na lang po ini, May 18, yan. Hanggang May 18 na lang po, kaya po itong mga mahabol pa, pwede maging sa Comelec Naga City. Tapos pa lang, sa publiko na ang Comelec Naga. Tapos particular pa sa ibang Comelec offices, pag Monday, may po kaming log Monday, tayo ito sa mga work from home. Pero may log kaming Tuesday to Saturday. Yan. Yan po ang may schedule ng Comelec Naga, other Comelec offices nationwide. Tuesday hanggang Saturday po, maapapagitan ng voter registration. Except po sa bulan hanggang May po yan, itong every Monday mang log. Pero except po sa May 18, which is the last day of registration, may log po ang Comelec offices nationwide. So, ang Comelec, pag Monday, mayo pong laog. Mayo po, sa ito pong bagan sa energy conservation. Yes. Ang ibang opisina baga, Biyernes mayong laog. Sa Comelec, Lunes po mayong laog. Pero may laog kaming Tuesday hanggang Saturday. Dapat Sabado bukas kami sa itong pong mga nagtatrabaho nagkaklase. May oportunidad makapagparehistro during Saturday. Pag sinabi po, hindi ko nakikiharap sa trabaho kang Comelec, ha? Pag sinabing work from home ka mo, attorney, ano ang ginigib mo kaya kan mga taga-Comelec? Kapatong ko lang. Ang work from home po, kung gusto kong magdala na sa bawal sa Napagirit ka pati, napagirit ka pati. Siyempre, may dara ka mo kayan mga papilis, dagos-dagos. Nagapot lang, marat magapot. Siguro, mas, tama po, kung mga pwedeng daron sa opisina ng trabaho, mga pirmahan, pwede mang gibohon, pero pwede mag-torog-torog, kaya okay man talaga yan. Mayo man po problema kaya. Yung man yan ang kasuguan, di ba? Mayo makita maginip. Gusto mo man maglaog, mga mo man, naman nga si attorney, at kayang may work from home ngayon, pabida-bida man ngayon, malaw pa man sa opisina. Yun ang kasuguan, di ba? So, maliban sa May 18 is Monday. Apo. Tama, Monday po. Ito pong last day of registration, Monday. Kaya sa bulan ng Mayo, yan lang po ang may laog kaming Lunes, May 18, tahuring alda po kang voter registration. Very good, very good. So, ready na ang Comelec sa mga, mga barangay election, barangay SK election. Ready na kita kaya tabi, attorney? Opo. Ongoing po nga sa voter registration, yan preliminary activity sa bago mag-eleksyon hanggang May 18. Tapos po, may calendar na kita. Sa September 28 po, filing ng certificate candidacy sa mga madalagan sa barangay SK. Sa bulan ng Oktubre, pagkampanya ninda, 10 lang aldaw. Then, November 22 yung schedule kang election. May naman nga sa national, may mga bareta na gusto naman i-postpone ang November to 2026 election. Pero kami sa Comelec, tuloy lang sa yung preparation. Siyempre. Until na may ipasar na batas, tuloy ang sabuyang preparation sa November to 2026 barangay SK election. Hanggang Mayo pang order na idadagos ang May election. November din. Tama? November? Po, November 2 po. November 2. Di ba yan? Undas? Po nga ni. Yung mag-topic kang kongreso, masunod na lang gaya kami. November 1, nasa cemetery pagkaaga eleksyon. Siguradong kadakol kay ghost voter. Baka may mga kalag na mapuro. Hindi, joke lang. Hindi man yung duwag. Ang mga joke man yung duwag kanina pang 1980s pa. Anyway, so yung November, mas marigana yan marigana yan bakasyon lugod na tabi. Ayun po, tama po. Purulian, sabi nga, Purulian po, nasa mga barangay ninda, nasa
Banwaan Ninda. Kaya tamang-tama po yan. Pag November 1, Pistang Kalag, pag-aaga, Lunes, November 2 holiday, election, then tuloy na po ng diretso na pagboto sa election day. Saka makakaboto si mga gadan, ano? Joke lang. Joke lang. Attorney. Oy, sa mga first-time voter, ikahaloy ka ng nakaka-experience kaya. Ano ang advice mo sa Indatabi, Attorney? Po, sa first-time voter, siyempre po, araman po si proseso sa pagboto. Nagawa man kami ng mga voters education doon sa mga first-time voter. Siyempre, inot po si proseso sa pagboto, dahil maaraman ninda. Then, siyempre, si tamang pagboto ng mga kandidato, ang mga maray na kandidato na dapat piliyon. Yan po ang partikan sa tuyang voters, education sa mga baguhan sa pagboto. Kasi ito mga datihan na dapat vote wisely kita. Okay, very good. Attorney Michael, thank you very much. Ingat. Good luck. Opo, salamat po. Okay, Jonel, si Attorney Michael Hulya, marayanta madaling makontak si Attorney Michael Hulya. O kaya kamo, Jonel, ang mga hubines ko Jonel, apudanta, na kapag arong kaning maburoto na sinda, sabi nga ni kay Jonel, vote wisely. Ano? Partner, di ba sabi nga ni Kayan na vote wisely. Po lang din doon yan, mga kabataan ang pagpili ng mga leader tabi Junil. Si Junil ba ila? Nawara na, okay. Kaya sabi ko, araw mo kaya ining Junil work from home, Nel, ining work from home, Nel, digdi na dali si Bong Rodriguez. Tak, duman sa HR, oy, kan nag-apply pa ng trabaho si Bong Rodriguez, gusto work from home. Yung sabi kang HR, mayo ka man ngayang home. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Nagtaga-apply man pala dali, may nakaulay ako digdig sa rong madulong na dati man na taga-radyo mo yan, abogado na partner. Kay to da si Bong Rodriguez, gano'n na karakaibada niya sa Ateneo. Karakaibada ko ngayon partner sa Ateneo. Naghahanap man ngayon trabaho. Kaya na gusto niya kaya work from home. Garalas kaya kami ta. Mahigos-higos man kaya, madulong-dulong man, dawa kaya sa ralto. Ay, tara man kaya kayo itong taga-HR. Paano ka man kaya mag-work from home na mayo ka nga kayang home? Si Benji Rivera, Radyo Banat. Mga komersyal lang kita, partner. Standby mga kabalat. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Hi! Ang oras mga tugang, eksakto na pong 8:43. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Araw mo yung work from home, okay ba yan yung work from home? Kaya lang sabi ko, Junil, kung ang mga taga-Comelec, kung nag-work from home, baka dumanaman sa inda magparehistro sa araw nila. Duman magpirila. Joke lang. Hindi man si Tito Benji, Cordihon man hindi
Cordial man ngayon ni Magga-Joe. Ano? Pero sa mo po mga tugang sa broadcast, gulpi ng mga pag-iriba kami ha, gulpi na kami mga pag-iriba na work from home talaga ano. Natitinta rin naman ko kaya sabi ko kay Boss Aye, pag medyo may karakapital ako, Boss Aye, mag-ibo naman kitang studio sa arong ko, ano. Mahal lang krudo partner, mahal lang krudo. BBS Banat Patrol. Anyway, nasa linya si Parikoy, nagbabalik ang mahigos na si partner Junel. Paring Junel, good morning. BBS Banat Patrol. Okay, tabi Kabinji, marinaga giraray sa tuyong mga parantabay. Kabinji, makakaulay mo yan si Police Captain Jonathan Hapa station na number 4 digdi sa laog Side yan ng 4, side ng 4. Ano tabi? Side ang 4. Diyan sa Carolina, parte panikwason. Ini baga itong update kadtong paggagadan duman sa estudyante na nako ang gadan kan grupo kan Philippine National Police kan mga nakalis na mga bulan na tabi Kabinji. So may suspect na ang PNP and may pinag-file ng kaso sa City Prosecutor's Office kan na Siyudad Canaga. So aramon tayan sa parte kan na PNP kan Carolina and Station number 4 sa pagi ni Police Captain Jonathan Hapa iyo ang Chief of Police kan Station 4. Sir, good morning. Live ka po sa Radyo Banat sa BBS FM Naga si Kabinji Rivera sa tuyong angkor. Good morning po tabi Sir Jonathan, sir. Yes po sir, magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig ng inyong program sir. Opo, sir, 5 months ago na nakakaagi kan kuang gadan iniyo pong si Moseros, itong estudyante dyan po sa Carolina. Kumusta na po ang update po tabi sir? Yes po sir, bali po sa ating masusing pag-iimbestiga, 5 months ago na po nakakalipas ay karoon na po tayo ng suspect dito sa kaso ng Moseros case. Bali po yung kaso ni Moseros po ay na-refer na po natin sa Piskalya o sa Prosecution Office noong April 15. Bali po, yung naging disposition po, dahil decisional case po ito, yung naging decision po ng prosecutions, ay dumaan muna po ito sa DC-20 kung saan magkakaroon po ng mas masusing case build up para sa evaluation at makagather pa po ng mas sufficiente at solidong ebidensya kaugnay po dito sa kaso at doon po sa kaugnayan po ng suspitsado po natin dito sa kaso po ni Moseros. Opo, anong kaso po ang na-file na po tabi sa suspect, sir? Bali po, na-file natin na kaso ay murder case po for now, sir. Murder case po? Yes po sir, tama po kayo. Wala pong kaso na sinasabing rape, wala po? Bali po sir, kasabay po yan sa ini-evaluate po ng piskalya. So, isasabay po yung kaso na rape. Po na po sir, yung pinail lang po muna namin ay murder case po muna po sir. Opo, oo. Itataw ko po sa original na angkor si Kabanat Binji Rivera. Kabinji. Okay, Balos, thank you partner Junel. Hepe, good morning si Benji Rivera sir sa Radyo Banat. Ano sir, medyo nahaluyan po ang pag-file din case. And ini pong suspect, ano po, di mga suspect o suspect pa sana? Ano po ang naging rason tayo po niyang suspect nito? Yes sir, una-una po talaga ito pong kaso ay talagang malaking challenge po ito sa kapulisan, lalo na dito po sa Station 4 at doon sa ating special task investigations. Bali po maraming challenge po itong kaso na ito.
kung saan gabi po naganap itong insidente. Bali po masusi po natin itong inimbestigahan at hindi po tayo nagmadali para po makakalap ng mga ebidensya na matutukoy at makapag-ugnay dito sa ating suspitsado. Bali po marami tayong sa unang investigation natin, marami po tayong POI o person of interest. Lalo sa mahigit 40 po yung person of interest natin. Ngunit nagkaroon tayo ng elimination process kung saan yung mga na-eliminate natin ay talagang masasabi natin na walang kaugnayan dito sa insidente na ito. Hanggang humantong po sa isang POI na lang yung elimination at yun po ay naging suspitsado na po natin base po doon sa mga documentary evidence na at iba pang ebidensya na nakalap po natin dito sa kasong ito. Hindi naman sir na nakikialam kami sa kaso, ano po, sabi ko nga rin kayan, maray naman may suspect na po kita. Ano pong mga ebidensya nagdoon sa suspect? Siyempre kamo po kayo nag-gather. Anong kakusong? Paano mapatunayan na yan po ang suspect na yan na sir? Yan po sir ang hindi muna po natin na pwedeng sagutin kasi kaya po na sinabi ko kanina na yung kaso po ay na-refer po natin muna sa piskalya o sa prosecution office for evaluations ng mga refer po natin ng mga ebidensya doon sa piskalya. So, yun po ay magkakaroon. Anong saro sa ebidensya? Anong saro po sa ebidensya na nakadar din doon para i-doon ng suspect po? Ano yung sarong ebidensya na yan? Marami po tayong testimonial evidence na makakapag sabi na yung direction po ng mga testimony po nila ay papunta po sa isang suspitsado po natin. Kasi may nagsasabi ng ebidensya, bako yan proof na ang suspect, yun na talaga yan. Ano po? Pero may laban, ano po? Na masabit ang iyon na po, hindi talaga kaigwa kamong elimination process. Yes po sir, at makikita nyo naman po bilang sa media natin, community, makikita nyo naman po yung pagsisikap ng kapulisan po ninyo dito sa Naga City na patuloy po na nagtatrabaho dito sa kasong ito at hindi po natin ito tinitigilan hanggang matukoy po natin yung suspitsado. Gaya po ng sinabi ko kanina na talagang malaking challenge po itong kaso ito sa hanay po ng kapulisan. Kaya talagang naging maingat tayo at patuloy pong ating pagsisikap na mas lalong palakasin itong kaso ito para sa agarang solusyon ng kaso nito. Okay, sana yung ebidensya na yan makusog para magdoon talaga sa suspect. Anyway, Hepe, may isa lang kong concern dyan sa inyo sa Station 4. Ako nagbabike ako minsan dyan sa taas na yan, Pakol, di ba? Yes po, sir. Ano pang sakop Carolina, iba naman? Yes po, sir, sakop po. Sakop mo pa. Ang problema dyan, sir, yung mga nakamotor na makukusog ang tambutso, sir. Yung mga paraspaso dyan, ka naman kayo, makukusog pang ma-flare. Pwede ba, sir, suklo manindong lambat ang mga yan para nakakabwisit, sir? Yes po sir, bali po tutugunan natin yang ano mo po sir, concern mo po. Yes, thank you. Bali po i-direct ko yan sa natin mga kapulisan na nakalatag po sa patrolling operation at sa checkpoint operation. Bali po iyan yung po i-priority natin na masita at mapagsabihan o kung hindi mapagsabihan ay tatawag tayo ng LTO officers para talagang matikitan sila talaga ng maturuan sila ng disiplina. Kasi nakakabulahaw po yung lakas ng nila, ma-person. Makumag kasi, kung marisa na, si mga big bike yan, talagang may batas kita kaya na depende yan sa, sa CC, di ba? Sa placement kang kan na makina, di ko yan aram pasensya na. Pero pagkarap ko kaya, yung mga modified na mga tambutso, sir, bawal po yan di ba? Sa bilang police officer siguro dapat ka tig-deputize kang LTO. Hindi para lang sa ko sir para lang police ako hindi ko aram kung kumbinsido ka.
Kung halimbawa ako polis na naka-duty, harayo, padangog-dangog ko na initambot yung ini, pwede ko na nagsitaron, dawa na kung deputize kang LTO, sir. Di ba? Yes sir, hindi naman po pinagbabawal sa kapulisan yung pagsita. Maganda nga po yun sir na lumalapit tayo sa mga kapwa nating kababayan para ma-connect po natin yung ano pa yung intention natin na maganda sa tao at ano yung tama na gawin natin. Tama po kayo sir, magandang suggestion po yan para mas lalo natin ma-improve yung ating serbisyo sa mamamayan. Katulad niyo po sir na nakapagsabi ng concern ay ano po natin sir, tutugunan po natin yan. Nagbabike ako dyan, mga 5:30, yaw na ko dyan. Tapos, aram ko may mga turong pa dyan. Aram ko may mga paganyang oras, sir, may mga tulog pa dyan. Ang lakas ng mga tambutso na yan, talagang sinasadya nila. Ganun baga KSP, kulang sa pansin. Ano, sir? Yes sir, tama po kayo niyan sir kasi bali po sir talagang nakakabula. Bali po sir, tuloy-tuloy naman po ang ano natin sir, checkpoint dyan, lalo na dyan sa may parting kilometer 10 kasi dyan sila dumadaan. Yes. Para po sir, sinasabihan namin sila sir para yung parang ano baga sir, maiwasan din nila yung aksidente. At yung i-educate natin sila na yung improvised muffler na yun or modified muffler ay talagang nakakos ng disturbance dito sa mga karatigan neighboring or na nagpapahingang mga tao. Mga sa tingin ko yan mga KSP, saka ano ko lang i-correct, bako po yan mga taga Carolina, Pacol, Kadaklan dyan, mga taga Kalabanga, dyan lang po naaragi, di ba? Totoo yan. Bako man yan mga taga dyan, di ba, Hepe? Ang karamihan dyan, hindi naman mga taga dyan, di ba? Yes po sir, tama po kayo sir. Naagi lang dyan, kaya baka sukluban na lang din dung lambat. Aba yan, waghagad ka mong pangki. Yung mga nagkasiriod ka, ipangki nito yung mga tao yan. Dahil sir, pero suma, nakakasuya. Siguro nakadangog ka naman kayan? Yes sir, bali po sir, pag alam nila na nakaposisyon po yung ating mga kapulisan. Personal, nakaranasan ko rin talagang hinihinayaan din nila rin yung revolution, sir. Pag nakalagpas na po sa checkpoint, doon po nila binibira, sir. But ganun pa man, sir, sisitahin po namin yan, sir, at pag-aabisuhan at kung ano yung makikita nating violation ay i-implement natin, sir. Salamat, sir, ha? Police Captain Jonathan Hapa. Tama, sir, Hapa? Yes, sir. Yes po, sir. You're always welcome po, sir. Okay, thank you very much, sir. Hello, sir. Hello. May kaputan si Jonel. Del, go ahead. Hello, sir. Sir Jonathan, sir. Mayapot ko lang po. Sisay po itong suspect sa taga-sain pira po ang edad. Bali po, hindi mo na po natin i-reveal po yung pangalan niya. Bali po yung edad lang po. Mga lagpas po siya 50 years old. 50? At lagpas po ng 50 at taga-baryo lang po siya ng Barangay Panikwason. Panikwason, sir. Oo. Yung biktima, taga Carolina, paano po nakarating yung suspect sa Panikwason po? O sa Carolina? Yung biktima po, sir, taga Barangay Panikwason. Panikwason din. Yes, sir. Oo. So, ano ang relasyon nitong suspect doon sa biktima, sir? Bali po magkababaryo sila, magkason sila sa kanilang lugar. I see. Okay. Okay, sir. Salamat. Thank you very much, Kapinji. Okay, thank you very much. Police Captain Jonathan Hapa, sir. Thank you. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Okay, Jonel. Salamat. Babalo sa imo, Parikoy. BBS Banat Patrol. Ining mga dabarkads tang mga kulang sa pansin, ining mga may mga motorye na mga akala mo big bike, kung mga gusbakbakal lang ka mong big bike, pero hanggang mayo pa ka mong pangbakal, tsaga-tsaga mo na ka mo dyan sa 150cc. Ano? 150cc, ang tanong pang 500cc. Tapos pag nadakop ka, masisi ka. Sikab Benji Rivera. Radyo Banat. Ano ba yan? Oy, sabi kaning nag-text, grabe man po talaga Kabidji ang inilangkaw sa kuryente. Kadaklan man,
pati sa mga 4-piece, kompleto naman ang mga appliances. And ang iba, may sadiri ng harong, hali sa gobyerno, kita lugod nagtatrabaho, nagre-renta, mayong mga harong. Anong gusto mong sabihin, partner? Ang gusto niyang sabihin, kita, kinakaltasan kita, sinda, mga miyembro kang 4-piece, o hindi maggabos ha, pero kadaklan niya sa ibang mga may 4-piece, mga ano eh, ang mga harong di aircon naman, di ba? Ano naman? May mga miyembro po kang 4-piece, mga di aircon naman. Kami po nga nagtitipid. Iyo pero sana all. Sana all. Kung may tabang po ang gobyerno ko sa mga miyembro kang 4-piece, kami man po, kami man mga working class hero. Yung mga nagtatrabaho di mga arog sa to, tabangan manindo kami, makulang mga 4-piece. Ano kung maputulan sindang kuryente, sindaman ang kukonsumo pa rin. Ano ba yan? Gustong sabihin niya, konsumo ninda, sagot na. Cannot be. Si Benji Rivera. Radyo Banana. Ini experience ko kasugma, partner. Ini mga tugang dahil po nindo ko ma-misinterpret. Dahil po nindo ko ma-misinterpret. Kasugma kami ni wifey, kami nigding magsaysay, nag-withdraw kami nigdi sa BPI, nigdi sa magsaysay. Around 5:30, partner, 5:30. May babakalong kami sa may diversion. Dakong po kamo mga tugang diversion. So, digdi po mga tugang sa may diversion, sa Rotondaye, nasa tamang linya ko, padiretso kami diversion. Ining jeep na hinayupak na na dahil ko malatandaan si plate number, yaon siya sa right side ko. Right side, aram naman po nindo, dahil man po ko ma-left, pero nagkaaraduhan na, pero ining jeep ko dapat, naghalat na siya, tayaw na kuya duman sa may lauga na, ay sisingitan pa kuya, siya, ma-lift siya. Dapat nagpahunod na siya sa likodan ko, di ba? May mga naka-formation pa naman na pulis. Isipin mo binusinahan ko, nagigiririt pa si driver tapos si kaibanan niya. O mga tugang, maugma daw kamo magtaudig din pang kuryente ninda. Saro kang citizen na nagda-tax, tol-tol ka magbayad din buwis. Tapos ining tarantadong sarong driver na ning magsaysay diversion, partner. Sisigitan ka, dikit ka ng banggaan. Tapos kunyan, kakaltasan ka pang pangbayad niyang kuryente. Ay, bullshit! Si Benji Rivera. Radyo Banana. Ay, nako! Illegal lang si pulis. Ikaw pong mga pulis dyan sa Rotonda, mga sir, pag-arog na po kaya na dahil pa magtagabantay na po kamo, dapat galing nilamang po nindo to dapat po ipigano nindo to, gago. Nako. Idol, good DM. Dahil mo lang po ma-mention ang number ko. Digdi kaya kabinji sa Barangay Abella. Grabe na naman ang droga. Digdi pati mismo sa may barangay hall. Oy. Minsan nag-aarabutan ni droga. Saro na po si Barok na taga-Sabang. Detalyado Barok. Bako kada dyan, Barok, magpara transaksyon sa may barangay hall, Barok, na barabaksyoan ka. Kung si Say man nakakabisto dyan ki Barok kan barangay Sabang, sabihin din doon na day magpara pasad-pasad magtransaksyon dyan sa barangay Abella masupong sa mga taga-Abella. Taga-Sabang kapalan, Barok
Basahin ko lang mga text mga tugang ha. Ngunyan G na ngunyan mag-ipal siligasyon na may pagtaas sa kuryente sa katubig. Sige daw hawhaw, mag-ipal ka daw. Pababain daw po ang sigil. Oh, ligasyon, sir! Sir! O ngunyan ka daw magpara-ipal-ipal. Sige daw, kung kaya mo talaga ini. Ipal-ipal na po, Congressman Ligasyon. Maurang ka garo. Sabi mo maurang ka. Sige, oragi. Ano sabi nga rin ni Ligasyon, maurang siya. O sige daw. Apo din daw ining MNWD. Day magpara lang ka o presyo, ha? Maurang ka garo, sir. Ano po? Ano pa ni Idol? Bako, tapos na ni. Ngunyan, tapos na rin ni. Makusog po programa mo, digdi sa Sipukot kami G, forever kami listener ka BBS. Wow, thank you. Mga kabanat dyan sa Sipukot. Digdi po nga sa barangay Kagliliong Tinambak Idol, grabe man ang korupsyon. Nawawara ang mga gamit sa barangay. Naku, ano ba naman yan? Pati Idol Pondo para sa senior citizen, nawawara. Ha? Barangay Kagliliong Tinambak, sisay ang tontong kapitan dyan. Oy, Kap, ano daw ni? Grabe na ang korupsyon, nawawara na mga gamit sa barangay. Ano na? Baka di man aram ni Kupita, ni Kapitan. Ano baga ang ikinatatakot niya na magkaiguan ng recount? Ini base sa order kan Comelec, Manila. Poon kan May 13, 2025, last year, pinagwardyahan na po ni Mayor Aldaw Banggian mga ballot boxes. Talaga ha? Tulo ka tao ang gwardya. Aldaw Banggi. Ano ang ikinatatakot ni Mayor Marfil sa resulta? Sige niya pong putak sa social media. Mantang si ex-mayor Jess Camara, dahil mo man lang po madagog na magpo sa social media, dapit sa merito kan protesta. Alagad, si Marfil, sige lang pong putak, pa-victim effect. Ang mga nagko-comment pa po sa FB Live, mga tugang, and post niya, tigdi-delete kapag may mga negative comment. Nawara, lalong pag may mga negative comment. Tapos, ang nagko-comment sa FB Live, mga troll niya. Sige, mga trolls niya na. Sige. Mayor Marfil, sabi mo, okay lang sa imo ang recount. Ano pinapabantayan mo pa sa Anyway, sa pangarap po kan Bicol Broadcasting System, sa mga big boss po kan BBS, ako po si Benji Rivera, mabalos ka sa inyong pangantabay. Basta Bareta, sigurado, labanan ang fake news. Si Benji Rivera, Radyo Banana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng mga Hebreo, 9:27. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain.
Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol,